Vince na ah, hindi Sige po. tao, hindi tao ang tumawag sa iyo, si Lord talaga ang tumawag sa iyo. And Mm. then naalala ko din yung palagi mong sinasabi na kung anong sinabi sa iyo ng Panginoon kahit ang daming daming sabi na wala ka talaga, hindi mo yang kaya. Pero kasi yung natutunan ko talaga sa sa mga katuruan ninyo, ina-apply ko talaga yun araw-araw so, kung sa ministry yun Mm. talaga ang binibigay ko na yung pag-ibig talaga. Kaya purihin ang Diyos kasi magsiselebrate kami ng 1 year anniversary sa bundok and then grabe si Lord kasi binigyan niya ako ng 50 families and then walang yung ibang iba yung children, iba din yung youth. So doon pa lang sabi ko, wow. At Wow, saka talag 50. kong, 50 50 po. adult. Wow. Yes, Adults. adults, 50. And then, wala pa yung, ang youth siguro nasa 20 o 30. And then, yung children nasa 50. Ganun kadami. Pero yun lang, si Lord lang talaga kasi siya yung nagbibigay ng kalakasan magpunta sa bundok. Mm. Walang pakundangan sa bundok, hindi yung mainit, grabe, at saka yung pero andoon Mm. yung makikita mo yung mga kaluluwa na uhaw sa yung uhaw na uhaw talaga sila sa Mm. word ng God, ganun ba? Nang makita mo yung tao nandiyan na sila, wow, sabi ko, ito yung sinasabi ni Pastora na pag ang Diyos talaga ang kikilos. Yeah, Wala kang kasi hindi ka napapagod, hindi ka mareklamo, kahit sabihin na yung naalala mo yung nag-testimony ako last time yung dapat andoon ako sa Sibugay kaya lang yung may nagsabi ay hindi yan kaya harangan natin yan so sabi ko hindi din doon ko rin natutunan sa iyo pastor yung sabi mm. bahala na sila magalit, basta si Lord hindi magalit, lang, chill-chill lang. Amen. Ngiti-ngiti, kaway-kaway, ganun lang. Tapos Oo. sabi ko, tuwing sinasabi, wala yan. Masama, maalala ko yung halakhak mo yun. Ha! Pag ganun-ganun lang ako. Hindi ko sila tapos yung talaga kasi kumbaga although na may pastor ako dito pero mas ako sa inyo kasi yung araw-araw ko ba naman Mm. nakikinig sa inyo tapos yung ito pa sa nitong dito so grabe talaga yung sabi ko hindi ko magagawa kung hindi talaga ako nakasali dito and then andoon pa yun pastora yung sabi Mm. mo kasi sabi ko kasi sa pastor we will celebrate a 1 year anniversary. Sabi niya, tapos sinong magbibigay ng budget? Sabi ko, I will ask from the Lord. God, bigyan mo akong gano'n. Para sabi ko, ina-apply ko talaga yung sabi ni Pastor Ates na, Lord, bigyan mo ako ng budget. Bigyan mo talaga Amen. ako ng budget. Ganun, hindi ako, sabi ko talaga kay Pastor, I will not ask a single centavos from the church. Amen. Yun Praise talaga, God. sabi ko hindi talaga pastor. And then nagbi-meet na ako dito sabi ko sa kanila, bukas magbi-meet ako sa leader ko ng 5 leader. Hindi pa siya nagwa 1 year pero grabe yung nila ba, yung Mm. dedication nila. Sabi ko, this is it. And then sabi ko, salamat talaga sa buhay ni Bishop Beans at ni Pastor Artes na grabe yung paano nila ako minomold sa salita ng Panginoon at Amen. paano ko rin nilalakaran kasi kahit sabi ko sa sarili ko, kahit paano sila magturo ng kagandahan o kung hindi din ako mag-obedience, wala din yun. So Yes. andoon pa rin ang obedience, sabi ko. Tapos sabi ko, kahit ganun, sabi ko nga palagi ko sinishare kay Pastor, sabi ko, Pastor, wag kang mag-alala, hindi ako selfish kasi yun din ang tinuro ni Bishop Vince na bakit ako napunta doon para maturuan mag mag-aral doon pero hindi ibig sabihin na punta ako sa kanila, bakit ako tinuruan para
magamit ko rin, makatulong din ako sa church. Yun lang, wala na. Hmm. Wala akong ibang hadikain. Kaya sabi ko, magpapasalamat kaya sabi ko nga, Lord, sana ibalik mo ako sa Maynila kasi kahit paminsan naman makasama ko at mahawakan ko yung, sabi ko, mahawakan ko yung ano ko, sabi ko yung yung sabi ko na a woman and a man of God. Wow. Yeah, ganun lang talaga sabi ko. So, hopefully by this July, sana Lord, sana Lord, makarating ako ng Maynila kahit isang araw lang. Ayan. Wag Oo, sana. yun. Sabihin mo, Oo, makarating ako doon. The yes, Lord kaya will nga, provide. yes, kaya nga sabi ko, kung minsan sabihin nila, sabihin ng kapatid ko, ano ka ba? Kahit sa bundok, nag-ano ka talaga, nag-iipon, ano ba tayong pikakinggan mo? Sabi ko, oh, tingnan mo. Ay, sabi niya, hindi ka pa pala nag-drop ng class diyan kay Pastor Ate. Sabi ko, bakit man ako mag-drop? Sabi ko, hindi, hanggang may hininga. Hanggang may Grabe. hininga, tuloy pa rin. Bakit gusto So, niyang mag-drop ng subjects ko? kasi sabi ng kapatid ko, hindi ka nahirapan, magpunta ka doon sa bundok, magpunta ka dito, tapos parang, sabi ko, uy, bakit daw ako walang signal, tingnan mo talaga, bakit hindi ba talaga yan pwede mag-absent yan? Sabi ko, basta may signal si Lord, mag-attend talaga ako, kahit wala akong sound, mag-attend lang ako, wag niyo na akong pakialaman, ganun lang, sabi hindi ibig sabihin daw pastora na ayaw nilang makinig. Ang sa kanila lang sabi niya, para kang napapraning. Ah. Kung wala na daw ang magsignal, hala bakit walang signal? Saan ba yun? Saan ba yun? Signal, signal, signal. Ganun ba? Pero Kaya talaga, pala. oo, Oo. ang naano ka lang doon sa mga kapatid ko din kasi ano talaga sila, supportive sila kahit yun na nga, naging open-minded din sila kasi nakita nila yung transformation ko sa Mm. buhay. Kaya ano Amen. talaga. So, glory to God, Pastora. Sana huwag kayong magsawa sa akin. Hindi naman. Hindi naman God be the nakakasawang glory. magturo. Maraming salamat talaga. To God be the glory. Amen, amen. Thank you. Sino pa po ang gustong mag-ano, anong tawag dito? Patuto. Salamat pastora, ay kapatid. Salamat, salamat. Praise God sa buhay mo. Sino pa po ang gusto magpatotoo? Sige na, 'wag mahiya. At, eto may inaayos ko lang kasi yung question kaya yun. Yun pala yun. Meron pa bang gusto magpatotoo? Ay, praise God, praise God. Sige na po, 'wag na po kayong mahiya. 3 wala parang ayaw patotoo. Thank you, Lord. Praise God. Amen, amen. Hindi ko na siguro ilagay sa ano yung mga questions. Ayun, salamat kay Felicita Limen at wala na po talagang gustong magpatotoo at, sige po, dahil ayaw magpatotoo ay mag-pray na po ako. Thank you, Jesus. At ayan, naka-record naman, ayan. Sige, let us pray. Father in heaven, we thank you, Lord God, for this day, and thank you, Lord, for a wonderful day that you have given us. At gayon din, Panginoon, salamat, Panginoon, sapagkat, Lord God, you have given us the strength, O Lord, to go on today. At salamat din po, Panginoon, sa paggabay ninyo sa amin. Salamat po sa magandang testimony ni Felicity Limen at nakaka-encourage po for the people like her, Lord God, na nagpagal sa ministry, that being transformed by our teachings. Thank you, Lord, for the wisdom, for the knowledge, for that understanding of the Holy Spirit, that to make the message of, as it is written in the Bible, to be crystal clear to the hearings of the people. Father, we thank you, Lord God, tonight, Father, for the strength of everyone and the strength to listen to the teachings. At ito, Lord, na we were going to be asking questions to cement the teachings in the heart.
This is the aim for questioning and to share also of the points. We pray, O Father, that the Holy Spirit will guide us tonight. We pray, O Lord God, that your fire surround us today. We pray in Jesus Christ's name. Amen. Amen. Hallelujah. Glory to God. At as I've said, no, open notes, open everything. Kahit buksan mo pa yung Book of Corinthians, hindi pa naman tayo tapos. There are only 3 chapters left. 3 lang ba? Oo, 14, 15, 16 kasi natapos na natin yung 13. And there are only 16 chapters, no? At sasabihin ko na lang po ang questions kasi sa totoo lang galing kasi ako namalengke kaya hindi ko naisulat yung questions, but it's already here. We're going to have a overnight naman, no, sa Manila for Life Change Manila, sa mga leaders ng Manila. I will spend time with them, just one night for kasi May 1, this Friday. Nagkataon naman ang mga leaders dito ay bakante po sila at hindi ko po talaga sila naalagaan sa totoo lang. So, I'm gonna have time with them. Mag-overnight prayer kami doon sa bundok. Ayan, we will be sharing pictures kung saan kami nag-overnight. And the night of prayer, a night with the leaders. Alam mo kasi katulad ng Panginoong Hesukristo, he had time with the disciples na nag-uusap din sila na exclusive lang. We have to do that also with the leaders that they have been longing. I've been always out. Lagi akong out. At they've been praying. They have been very consistent in the prayers at paghihintay. Kahit pagod na pagod ako, they're still waiting. Kung kailan ako magkaroon ng time sa kanila. Very faithful. Thank you, Lord, for such kind of leaders. No? Dito po sa Maynila. Kaya praise God. At may tatanong lang ako. At itong katanungan na ito ay hindi kayo mahirapan kasi na-discuss na natin ito and it would be, I do believe it is easy for you. So everybody could answer this question. Firstly, ready na po ba kayo? Amen. Praise God. Hindi po ito pang Miss Universe, promise. Okay? Hindi po ito pang Miss Universe, pero kailangan ko po talaga kayong tawagin to answer me. So, okay, anyone who ready to answer this, you can raise your hand, no, by clicking. Meron ditong yung react, click the react and click the raised hand. Kasi pag ako pastora, hindi ko makita kayo. Pero pag nag-react kayo ng raised hand doon sa react, no, i-click mo yan, makikita ko kaagad. Okay. So there are 26 people in here. Hindi ko alam na saan napunta yung iba. Pagka may exam, natatakot. And this is what you should always be happy to have a question and answer portion to harness, to sharpen up the mind. Amen. Okay. So, first question. What is Paul's principle about self-denial, leadership, striving for a crown? This chapter 9 yan. Start na lang ako sa chapter 9. 9, 10, 11, 12, 13. Nandun na yung question ko. So, anong prinsipyo ni Paul na sinasabi niya sa mga taga-Korinto patungkol sa self-denial, sa leadership, sa striving for a crown? Hello? Uy, grabe. Dali na. Yan lang yung sinasabi ko pag hindi nagtatanong, natutulog pala. Ngayon, nahuli kayo ha. So, anong prinsipyo niya? Dalian mo. Sinong gustong sumagot dito? Ba,
Binigay ko na nga ang chapter, oh. Chapter 9. Ano sinasabi ni Paul sa chapter 9? Go, go, baby. Go, 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 go. Yes? Ay, wala makasagot. Mga kapatid, nandyan pa ba kayo? As, ah, Yes! Nanay Pastor, Raquel. Nanay Raquel. Si Nanay Raquel laging paing yan eh. ano ko po yun, ano po yun, yung sa verses 1 to 7 ng chapter 9. Basta Nanay Raquel, yun lang question ko sa chapter 9. Huwag mo akong tanungin kung 1 to 7 ba Yung, yan. yung pattern po ng self-denial ni Hindi lang self-denial, pati leadership, pati striving for the crown. yun po yung his apostleship and freedom from religion that he dedicated his work to apostleship. Tapos yung he had seen Jesus Christ and his work to start up the Corinthian church. Siya po kasi di po ba siya yan nag-build up ng Corinthian church. Opo. Tapos yung parang yun po yung kanyang inano na since siya ang nag-build up yung gusto niya na yung mga taga-Corinthians manatili doon sa kung paano yung itinuturo niya. Kulang. Wala Kasi ba po? ang pinag-uusapan natin dito, prinsipyo niya. Ano yung sinabi niya doon na prinsipyo niya patungkol sa denying the self at sa leadership, patungkol sa striving for the crown. Meron siya sinabi doon. Yun ang mahaba natin pinag-uusapan. Kasi hindi ko masyado na. Ang naalala ko yung parang sinabi niya na siya ay para siyang yung nagraran siya ng race at gusto niya na maabot niya yung prize na yun. Ah, Hindi siya ano, nagdidikali. Nanay Raquel, Po. mayroon dito tayo yun ang sasabihin ko sa inyo, hindi lang si Nanay Raquel, pati sa inyong lahat na. Kasi, example yun. Example yung sinasabi niya na yun. Um, hindi niya, may prinsipyo siyang sinabi. At mahabang discussion ko dito. May prinsipyo siyang sinabi patungkol. Yun, yung striving, parang illustration niya yun. Pero hindi yun ang prinsipyo. Ano ba yung prinsipyo niya? Patungkol sa pag-deny sa sarili, patungkol sa leadership, patungkol sa pag-strive ng crown. Ano ba yung crown na sinasabi kasi? Yun ang natin, ang pag-uusapan. Yun ang unang tanong ko sa lahat. Ako hindi niyo alam. Gusto kong umiyak. Isipin niyo, hindi niyo paano ka nagbabasa ng Biblia na hindi niyo naunawaan ang mga sinasabi dito? Hallelujah. Ang haba ng yung iba, sa tingin niyo, ano ang prinsipyo ni Paul? Ano ba pinag-usapan sa chapter 9? Mahaba ang chapter 9. 'Di ba, ang pinag-uusapan dito at 'pag sinagot ko yung pinag-uusapan, makukuha niyo na yon, 'no? Ang Makukuha dami. niyo na. Ah, kaya 'pag binasa mo ang chapter 9, ano ba pinag-uusapan sa chapter 9? Ano yung mga rights niya? Ano ba ang rights ng isang nagbabahagi ng salita ng Diyos? O pinag-uusapan yun doon. Ano yung, ano yung kinukumpara niya doon? Oh, ano yung in-endure niya? Sinabi din niya yon na may in-endure ako. Sinabi niya na hindi siya kumukuha ng bayad sa church kasi, 'di ba?
kasi ayaw niyang magiging parang maghinder ang pag-preach ng gospel. Tama? O yun yung mga Opo. pinag-uusapan doon. So, ang prinsipyo niya, ano yon? Ano yung prinsipyo niya patungkol sa pag-deny sa sarili, sa leadership, sa striving for the crown? O, hindi ko alam. Pang Miss Universe pala itong tanong na ito. Kala ko simple. Mga kapatid. Pag walang sasagot, magtatawag ako. Sige At na. sabihin po, hindi niya ginamit yung kanyang authority na para maging burden siya, na iniisip niya maging burden siya sa mga taga-Corinthians kasi 'di ba pa binanggit niyo yung rights niya na siya may rights siya na sa wages kasi ang worker is worthy of his wages, di po ba? Kaya pero hindi niya yun inano doon sa mga taga-Corinthians na ganun. Kasi siya po nagtatrabaho din siya para sa sarili niya. Good. Ano pa po? Mm. Tatlo yung tinatanong ko. Self-denial. Ano pa po? Nasaan na yung iba? Bakit hindi sumasagot itong mga to? Ang ibig sabihin, wala kayong naunawaan. To direct to kuan Pastora in Ah, chapter 15 and 17 bakit napunta sa ay 15 and 17? ay Bakit Baka napunta yung doon? 17. 16 to 15, 16 to 17 Verses? yung right niya at saka yung he is not Verses? demanding Verses yan, verses verses, 15 ha? to 17. Hindi yan Yeah, chapter. verses 15 Verses to yan. 17. Yeah, sorry, verses. Sabi niya dito, but I have used any those rights and I'm not writing because I hope you will do things like that for me. I would rather die than allow anyone to take away my pride in my work. But when I preach the good news, I can brag I have to preach it. How terrible it is for me if I do not preach the good news. If I preach because I want to, I get rewards. If I preach because I have to, I'm only doing my duty. Then what reward do I get? Here is what it is. I am able to preach the good news free of charge. And I cannot do this without using all my rights as a person who preaches the good news. So, anong prinsipyo niya? Binasa mo lang yan. So, Ano, anong hindi, prinsipyo? ang prinsipyo na pastora, kahit in need siya, nag-share siya ng gospel, hindi dahil sa nag-after siya ng balik, kundi nag-preach siya ng gospel dahil yun ang kalooban ng Lord. Teka muna ha. Preaching the gospel yon. Ang pinag-usapan ko, what is the principle niya? Anong prinsipyo niya patungkol sa self-denial, sa leadership, sa striving of the crown? Self-deny. Self-denial, yung ano, yung patungkol sa hindi niya inaabuso yung mga Teka. na Christians na Pagpaparaya, sakripisyo, sariling karapatan. Teka, may sumasagot. Sino ba yung sumasagot talaga? yung Ah. yung self niya, yung self niya talagang inalay niya without reservation and then he is not aftering something in return. Okay. Ay, Yun lang. Parang, ano pa? pagsasakri. Oh Lord, help. Help. Kailan ba ng help? Kailangan ng help ni Lord. Sige, ask mo na ng help kay Lord. Ano pa? Pastora, try lang po. Ay, pag nag-try ka, yun na yun. Ano, yung sa akin po, Pastora, is striving for a crown. Okay. Yung kanyang
Ano Uh, ka, ano? striving for a crown is need for hard work, determination to complete the race. Mhm. Okay, striving the hard work. Yes, that's good. That's good. Hard work to complete the race. Maganda din yan. Okay. Good evening po, Pastora. Good evening po. Ano po, yun sa akin po is pagpaparaya at pagsasakripisyo sa sariling karapatan. Maganda yan. Oo. Pwede din. Yes, sakripisyo sa sariling karapatan. Amen. Hallelujah. Ano pa? Pastora Tess, Yes po. Teka ha, nasabi din, i-post ko lang ito. I-post ko lang itong question ko kasi nagawa ko na siya. Ayan, para maisip ninyo. Parang nahirapan kayo pag walang visual eh. So ayan, para maisip nyo kung anong sasabihin nyo. Yes, Bebs. ay, so dito po, no, sa sinabi po he gave up his own right to serve all mankind. As we believers po, na pinakita po niya rito na he voluntarily surrendered his personal rights po, no, to serve all men, prioritizing service to win others and have a self-discipline over her self-interest. Saan yan? Sa self-denial, sa leadership, sa striving for the crown? Sa ano po yan? Sa leadership po, Pastor Tess. Sa leadership. Okay. Thank you, Bebs. Ano pa? Sabi ni Jocelyn, tungkol sa karapatan at tungkulin ng isang apostol, he offered his life serving the Lord. So, self-denial, serving the Lord. Okay. Pagpaparaya sa pagsasakripisyo sa sariling karapatan. Alam mo, hindi kompleto yung mga sagot nyo. So, pag tinanong kayo, medyo naguguluhan kayo. Kasi namimili lang kayo. So, give me the complete answer. Kasi tatlo yung tinatanong. Kumpletuhin mo, anong prinsipyo pala talaga ni Paul? Ano ba talagang sinasabi ni Paul? Kasi kung paisa-isa lang tayo, mangyayari dyan, hindi mo put into, if somebody would ask you sa iyong church, ano ba sinasabi ni Paul dito? Bakit sinasabi ni Paul na ang mga bagay nito na nakasulat sa, teka nga, buksan ko nga aking Bible. Sandali lang. Pati ako naguguluhan ako eh. Pag magulo na, wala na. Ayan, 1 Corinthians. Saan ba 1 Corinthians? Yes, 1 Corinthians 9, chapter 9. Chapter 9. Okay. Okay. Praise God. Sa chapter 9. Anong ginagamit niyong NLT, no? NLT. Okay. Gamitan din natin ng NLT para masabayan kayo. Okay. Pag tinatanong dito, I am not as free as anyone else. Sabi niya dito sa NLT, 1 Corinthians chapter 9 to. Am I not? So, question pala ito. Kasi ang unang ng chapter 9 is puro question. Hanggang 11. Puro question. Hindi lang hanggang 11. Hanggang 7, hanggang 8. 7, 8, 10. Hanggang 11 nga pala. Puro question ito. Puro tanong. Nag-umpisa siya magsulat sa chapter 11, sa chapter 9 na puro tanong, no? Puro tanong. Hanggang 10 lang pala. Hindi tama, hanggang 11. So sabi nga dito, am I not as free as anyone else? Hindi ba ako libre? Am I not an apostle? Haven't I seen Jesus Lord with my own eyes? In-explain ko to, bakit niya sinabi si Jesus? Bakit niya sinasabi? In-explain ko sa inyo to. Matagal ko ng explanation nito. Is it because of my work that you belong to the Lord? Bakit ganito? Pag tinanong kayo, bakit ganito yung sagot ng
ni Paul patungkol sa kanyang mga rights. Bakit ganito? So, ano ko? so sinasabi nga natin, how can you explain it? Ang sinasabi dito, prinsipyo. Prinsipyo ni Paul. So, ano yung prinsipyo niya patungkol dito? Yun ang tinatanong ko patungkol sa iniisa-isa ko na. 3 prinsipyo ang pinahayag ni Paul dito. Di ba? Sa self-denial, sa leadership, sa striving for crown. Ano ba yung striving for crown? Anong crown ba ang hinahanap natin? Ano bang sinasabi niya sa leadership? Ano bang sinasabi niya patungkol sa isang pastor, sa kanyang pangangailangan? Ano bang nakasaad sa commandments? Hindi ba meron din yung nakasaad na ang pastor ay right naman talaga niyang kumain, no, sa handog, or to partake from or to get salary from the church. Right ngayon. Pero anong sinasabi ni Paul? Anong sinasabi niya patungkol sa mga rights? Hindi lang yung sahod, sa lahat ng rights ng pastor. Anong sinasabi niya doon? May prinsipyo siya. Okay. Yun ang sinasabi ko. Pag hindi nyo naintindihan ang lecture, hindi kayo nagtatanong, paano nyo ito ma-explain? Puro tanong ito hanggang verse 11, tanong ito. Di po ba? Hindi po pwede select mo yung answer, as self-denial lang ako, as a leadership lang ako. Hindi kasi buong chapter to tinatanong. Magka-connect-connecta ito. Hallelujah. Praise God. Natahimik na naman sila. Thank you, Lord. Tahimik kayo? Hallelujah. Praise God. Ano, magsige nga, sagot. Pastora, he voluntarily gives up his personal rights and freedom. Yes, he did voluntarily. Why did he voluntarily give up? What was the principle behind? Self-discipline at sacrifice po. Okay. That he has that self-discipline at sacrifice. Praise God. Ang tunay na leader na ay handang isuko ang kanyang pribilehiyo, karapatan o ginhawa para sa kabubuti ng iba, para sa layunin ng Diyos. Wow, ang lalim ganito ba ang sinasabi ng handa niyang ang tunay na leader? Paano magsasabihin sa'yo, may pamilya si pastor Paano yung pamilya ni pastor? Paano naman pag gutom si pastor? Di ba? So ano yung prinsipyo? That's why the principle, we're talking about the principle. Praise God sa mga sagot, Lord. Okay, self-denial. Self-denial. Anong prinsipyo dito? The answer is, ang self-denial, sabi niya, bagamat pwede, ano tawag doon, bagamat we have the right to partake. We have the right, sabi niya dito sa verse 13. Nevertheless, we have not used this right, but endure all things, lest we hinder the gospel of Christ. Do you not know that those who minister the holy things eat the things of the temple, and those who serve the altar partake the offerings of the altar? Sinasabi natin, this is an Old Testament, di ba? Kang law of Moses. Even so, the Lord has commanded that those who preach the gospel should live by the gospel. That's the truth, but that's not the principle ni Paul. That's the truth. No? Sabi niya, but, verse 15, I have used none of these things, for I have written these things that it should be done so to me. Hindi ako sumulat patungkol dito, hindi ko rin to ginamit ang pribilehiyo na ito. Sinabi ko to sa teaching. For it would be better for me to die than anyone should make my boasting void. Ang prinsipyo niya dito ay he did not use his rights. Hindi niya ginamit ang right na ito to partake from the offering
to eat from the things of the temple, no? Meaning to get the salary from the church, ay ayaw niya na mawalan ng kabuluhan ang kanyang pinagmamalaking gospel. That anyone should make my boasting void, mawala ng kabuluhan ang kanyang gospel. For if I preach the gospel, I have nothing to boast of, for necessity is laid upon me. Hindi siya nagmamalaki sa kanyang pag-share ng gospel. Wala siyang ipagmamalaki dahil yun ang utos sa kanya. He was just doing. It was the necessity is laid upon me. Yun ang utos sa kanya na i-preach ang gospel. And I must do it willingly. Yon ang prinsipyo ni Paul. Ano ang reward niya? Verse 18, what is my reward then? That I may present the gospel of Christ without charge, that I may not abuse my authority in the gospel. That's the principle. Okay? So ay pakiano lang, mute. Okay? Nandito ang principle. Sinabi na niya that whenever we present the gospel, it will not be hindered because people are viewing that we are taking something from the church. Mahirap na prinsipyo ito. Paano kung may pamilya ka? You must have the faith to believe. The faith to believe. Yan nakalagay hanggang verse 18. Leadership. Paano naman ang leadership? Yan, striving from verse 19 to 23. That's leadership. Serving all. Sabi dito, for though I am free from all men, I have made myself servant of all. Leadership is not a position na ipagmamalaki mo. The principle of Paul is, if I am a leader, I must be a servant of all. Bakit? That I might win the more. That's verse 19. Ay, ito lang pala yan. So, mark it down in your Bible. This is the principle of Paul. That, sabi niya, to the Jews, I become a Jew, that I might win Jews. For those who are under the law, as under the law, that I might win those who are under the law. To those who are without the law, as without the law, not being without the law towards God, but under the law towards Christ, that I might win those without the law. To the weak, I become weak, that I might win the weak. I have become all things to all men, that I might be all means to save some. Now this I do for the gospel's sake, that I may be partaker of it with you. So, anong principle niya? Verse 19. I have made myself servant to all, that I might win the more. Being a pastor is a servant to all. Okay? Being a pastor is a servant to all. Being a minister is a servant to all. Buti pa yung politiko, alam niya yung servanthood. Yung politiko, pag sinabi niya, ay, kami po ay naglilingkod sa inyo. Bawat eleksyon, naglilingkod sila, di ba? Bawat eleksyon, naglilingkod sila. Pero pag walang eleksyon, naglilingkod kayo. Hallelujah. Di ba? What about striving for the crown? Striving for the crown from verse 24 hanggang 27. Do you not know? Ito na yon. Running for the race. It's an illustration. Running the race is an illustration na kailangan tayo to strive, every day to win for that imperishable crown.
Kailangan natin. Kailangan tayo magkaroon ng focus. Striving for the crown must be in a focus. Know that you are running for it. Anong principle niya dito? I discipline my body. I bring it to subjection. Lest when I preach to others, I myself should not be disqualified. That's the principle. I discipline my body and bring it to subjection. That when I preach, I will not be disqualified. Oo. Hindi porket pastor ka o minister ka o leader ka ay maya-maya muna yung ano kasi anyway, itong mga ito hindi lang naman basta ano naman hindi naman na nakikinig yan eh. No, may isang nakikinig sa'yo. At yung nakikinig sa'yo ay very important. Very important. Being ang nakikinig sa'yo, how you share the gospel. Mag-iingat ka. The Lord is listening. Whenever you speak about His words, He listen. How you preach the gospel. Kaya verse 27, that is the principle. I discipline my body and bring it to subjection. Prinsipyo yan. Kaya nakita mo si Pastora, ang disiplina. Kita yung pagpapagal. Lagi kayo na sinasabi nyo yon. Grabe yung pagpapagal ni na Pastora. Walang tigil. No? Walang tigil na nangangaral, walang tigil na nagsasako, walang tigil na nagdidisiplina, nagpapaalala. Kahit nainis na kayo, hindi pa rin ako tumitigil. Kita yung pagpapagal. Because I need to discipline myself to teach you. Because that's what I said to God. Teach me your words, Lord. Reveal to me the secrets of your words, that I may teach the transgressors your way. Sinabi ko yon, 1997, June 12, nung ako'y na-born again. That was the promise. I still remember. So, kahit nainis ka na sa akin, isaksak ko pa rin dito sa kokote mo hanggang sa mabago ka. Kahit maraming galit sa devotion, pero ngayon, love niyo na ang devotion kasi na-discover niyo, ang ganda pala. Hallelujah. Noon, talagang, pastor yun, dami-dami ngayon, ay maganda pala. Nag-i-enjoy ako sa kakabasa. Grabe. Yan ha, yung mga MMK, meron ding mga nagdi-lecture, ang galing, ganda. Yung mga pastora, Rev Mercy, ipa-exhort mo nga ang mga yan based on their devotion, no? Kasi ganda ng mga exhortation nila, pa-exhort mo yan. Yes po, Pastora. Amen, Pwede ko glory sa to isa God. lang sa Hong Kong. Yung sa Hong Kong, wag mo muna, kailangan natin si Charo Santos, malagpasan muna nila yung pagiging, pag-i-invite kay Charo Santos, malagpasan muna nila. Yung bago natin sila, puro emosyon pa ngayon let their hearts heal muna. Amen. Yes po. Pero, yan. Hallelujah. Praise God. Yan, no? Nasagot ko na, nasagot ko na. Thank you, Lord. Praise God. Nakakatawa talaga kayo. Ready for the next? Next question. Kung ang first question ay very easy, pero mukha pala itong pang Miss Universe. Tingnan natin ang pangalawang question. Pangalawang question, coming up, chapter 11, discuss the tradition of your own church relating to the Church of Corinth. Ano yung mga tradition sa chapter 11? At gaano mo ito ma-relate sa sarili mong ministry? Nangyayari ba yan? Mga traditions dyan. First, identify the traditions. Kayo na mag-identify kasi nasabi ko na yan, di ba?
Oh, dali na. Traditions. Sinong gustong mag-share ng traditions? Una, tradition ni Paul. Ano yun? Traditions na si Paul mismo ang nag-deliver. Ano yun? Pag sinabing tradition, mga gawi. Ano yung mga gawi nila na inutos ni Paul? Ay, nasaan kayo nung nagtuturo ako? Pastora, ulit. Yes, Nanay Raquel. Yun no, yung sa verses 2 po hanggang 16. Yun po yung sa head covering na ibig sabihin po yung authority Okay. na Yes. ano po na dapat po yung 'di ba sa mga ano po yung babae na Mm. nagbebelo, pero dito po sa sinabi po ni Paul yung husband is under kay Christ, and then yung yung wife is under naman ng husband. Mm. Ano po, yun yung sa worship and prayer po yung na hindi po pwede yung yung long hair, hindi po pwede sa mga lalaki na mahaba. Sa mga babae lang po dapat. Oh. Kasi Paano hindi mo? Okay. Sige, good. Okay. Paano mo i-relate yan sa iyong church? Ano yung mga tradition sa church nyo? di po sa dati po, yun na nga po yung naglalagay ng belo yung mga babae Sa dati yung church? dati po. Mm. Okay. Dati po kasi nakita ko yun sa kapatid ko mismo eh. Na Ah. naglalagay po ng ano yung basta po cover sa ulo lang. Ganon. Para saan daw yon? Ewan ko po ba kung ano ano basta yun po na dapat daw itakip yung ulo ng babae. Pero hindi sinabi para saan. Hindi po. Okay. Ano pa? Ano pa yung mga traditions? Dapat makita niyo yung mga tradition sa loob ng ano nyo. Sa loob ng fellowship. Ano bang mga tradition sa loob ng fellowship? Compare nyo doon sa kay Paul. Wala na po ako masyadong nakita. Yung sa pag-ano po, yung sinasabi nga yung sa communion na kahit sino po pwede po. Pwedeng Mhm. mag-take, parang halos lahat. Hindi po kagaya yung sa ngayon na yung inaano natin na yung examine natin muna yung sarili bago tayo mag-partake sa ano po ba yung Lord's Supper. Lord's Supper. Okay. Tradition ba yun sa Lord's Supper? Parang hindi naman tradition yun. Hindi po tradition yun sa Lord's Supper. Ayun. Hindi po. Iba na po yung sa Lord's Supper na sinasabi ni Paul. Pero patungkol dito sa tradition, dito muna tayo sa tradition. Okay, na-identify na natin, no? Thank you, Nanay Raquel. Ang tradition dito, head covering, no? Long hair. The way you worship, yung kasuotan ng babae, kasuotan ng lalaki, pinag-usapan natin yon, di ba? So, sabi nga, hindi dapat ang lalaki magkaroon ng long hair kasi it dishonor God. Ang babae, hindi rin siya pwedeng magpa-shave kasi dishonoring din yon. Bakit kaya? Kayo na magdagdag niyan. Bakit? Okay. So,
Ah, kaya yan ay ito ngayon, how do you relate this from verse 2 to 16, no? Verse 2 to 16 sa church ninyo, sa mga tradisyon ng church ninyo. O madali na lang sagot nun kasi relating lang. O, sinong gusto mag-relate? Ano bang meron sa loob ng church? Wala kayong tradisyon? Imposible naman yon. Wala kayong tradisyon? Wala kayong ginagawa sa church nyo? Di ba meron? Marami nga eh. O kung hindi sa church, ano yung dati mong ginagawa? Malapit na talaga akong iiyak. Kasi it tells me I failed in teaching. If you're not answering, I failed. Oh my gosh. Hello? Yes po, Marites Madronio, you spoke, nag-open ka ng mic. Sige po. Dadagdag po ako dun. Medyo malayo ka sa microphone mo. Hindi naririnig. Parang nasa ikapitong bundok ka. Bumaba ka sandali. Okay na po ba? Malayo pa rin. Yun po ano po sa hindi po pwedeng magpahaba ng buhok yung mga lalaki kasi para hindi yung mga babae lang po ang pwedeng magpahaba ng buhok. Yung mga lalaki hindi para ma-distinguish po kung sino yung male and female. Oh, okay. Yun yung side church niya? Opo. Oh, okay, good. Ano pa? Is there anything else? Yun pong ano po yung para doon po sa uniform. Sa uniform. Mhm. Yung mga worship leader po, gano'n. O sa music ministry, sila po yung may, para malaman po kung na sila po yung ano, nasa Workers. music ministry, workers. Oh, oo. Po din po. Ayun. Yes, tradition din yan. Yes, totoo yan. Okay. That's nice. Thank you. Meron pa? Apostle, Yes, Doña Flora. dati po hindi pwedeng mag-church ang babae na nakapantalon. Mm. Kailangan nakadress siya. Wow, naka-smart dress. Mm. Smart casual. Wow. Opo. Ano pa? Pastora, Yes po, Reb. dito po kasi sa church, pinagbawal ko po yung ripped jeans na isuot. Oo, Yung pants tama, po tama na yan. maraming Oo. butas-butas, and yung may nakita po kasi ako dito sa church na ay maiksi yung kanyang damit, Pastora. Hila Oo. sa harap, hila sa likod. Sabi ko, anong klaseng damit yan? Puro hila. Mm. Hila sa harap para matakpan yung pusod, hila din sa likod para matakpan yung back. Sabi ko, Oo. dapat yung ganyang damit hindi na sinusuot. Oo. Yung Correct. yung ganong na damit po. And yun po yung sa food, sinabi ko po sa kanila na kung sinabi ko magdala kayo. Pero kung hindi po. Free kung makapagdala, okay. Pero kung hindi makapagdala, Yes sige po. na lang. Ayan. Opo. Akala ko kung hindi. Pag sinabi mong, hindi kayo magdala ng food, hindi rin sila magdadala ng food. Kasi wala silang madala, Pastora. Hallelujah. Ayan, kasi hindi siya nagdadala. Okay. Ayan, praise God. Salamat sa provision, Lord. Amen. Glory to God. Totoo yan, no? Oo, wag pilitin. Pero kung gusto, bakit? Sabihin na sa'yo. Bakit, Rev Mercy? Gusto ko magdala ng ginamos. Sabihin mo,
Pag nagdala ka ng ginamos, bibili ako ng saging hilaw. Basta yung ba pagkatapos po ng eating fellowship, so marami po kasi minsan natitira kaya nagsasabi po ako sa kanila na magdala kayo, bring Oo. home. Then pagka wala po talaga, sabi ko wala. So hindi po ako wala pa ako maibibigay sa kanila. Yun po Mm. yung ano. And kung gusto rin naman po nila magdala ng food sa church, wala rin po problema, Pastora. So, Yung pala yun. opo, Yan. Pastora. Okay. Amen. Glory to God. Maraming salamat. Maraming salamat. Amen. Ayan. Maganda yung mga traditions yan, tradition yan sa church, no? Na papakain at yung mga patungkol sa damit, oo. Patungkol sa pag-worship, ayan. Wina. Yes, Wina. Ano bang tradisyon ni Pastora Mercy? Si Rev Mercy, Wina. Ano po, yung dawi sa pananamit, yung kung sino yung tatayo, kailangan nakadress talaga. Oo. Bawal nakamaong. Yun ang ano niya. Oo. Tapos para din sa akin po, yung lalaki dapat walang hikaw. Tama. Yan lang Kasi po. bakit walang hikaw? Ano bang representation ng hikaw? Slavery. Slavery, correct. Oo. Pagka may pumasok sa church na may hikaw na worker, sabihin mo kahit sino ang may-ari sa'yo. Alipin yan eh. Marka yan ng may nagmamay-ari. No? Alipin. So, sino ba ang amo mo? Sino naman may-ari sa'yo? Kung hindi si Kristo, bumaba ka muna. Tanggalin mo yan. Si Jesus to, si Jesus. Si Jesus. Sige, tanggalin mo. Wala. Ayan, praise God. Amen. Oo. Kaya nga, no, na marami tayo, tinatanong natin ito para may compare na sa Corinth, meron din po silang tradition sa mga kasuotan, sa itsura, sa pagpapasakop, tradition po din yon. Yes, Doña Flora. Si Candy po. Si Candy? Oh, yes, Candy. Pastor, tanong ko lang po, yung mga anklet po ba, same din po ang meaning? Slavery din po ang meaning nun, Pastor? Ang anklet kasi sa olden days, no? Hindi naman slavery yon. Jewelry talaga yon. Ginagamit nila yun to make a sound. Opo. To make a sound, no? Ayan. Pero yung nose ring, yung piercing, yung earrings, yon ay sign of slavery. May alipin, may nagmamay-ari. Yon. Paano daw po, Pastor, yung mga ear piercings ngayon pag sa babae po? Yung decorate, ano lang po siya, jewelry lang po talaga. Okay lang daw po pa yun. Okay lang naman yon sa babae sa ngayon kasi anong tawag dito, libre na, free na tayo. Wala namang slavery sa atin. Pero ginagawa natin jewelry. Pero kung tad-tad na yung tenga mo ng jewelry, iba na yon. Wala. Okay, kitang-kita ko yun sa iba, mula dito hanggang baba. Ano meron? Hindi ka ba nasasakto sa isa? Iba na po yun ang ibig sabihin nun. If you have more than one on your ears, slave yun. Okay. Kaya, hindi po talaga maganda pagka ginagawa natin yan. We do not abuse our liberty, sabi ni Paul. No? All things are permissible, but not all things are beneficial. Right? Yes. We should not be a slave to any. Yes. Okay. Meron pa po? Pastora, Yes. ako po, Pastora, kasi dito po sa Japan po, di ba po, mahilig po sila sa fashion. In terms of hair coloring po, talagang nakaka-attract po talaga sa attention or sa focus po ng tao sa loob ng church. Kaya
ako po na nung yung sa dati po naming church na ayun din po ang napansin ko na yung mga tumatayo sa pulpit mga ano po ang hair color kaya sabi ko nag-reflect po sa akin din pero hindi naman po ako talaga nag-hair color na mas ninanais ko po na maging natural na lang po yung aking gray hair color. Maganda din 'yan, oo, maging natural kasi, hindi naman problema yung color na neutral like, black, brown, okay, neutral po 'yun 'no. Pero pagka iba na po talaga ang mga colors like pink, green, iba na 'yun. That's real fashion. Bakit mo kinukulayan ng buhok mo ng green? Ano ka, clown? Parang gusto mo lang, you're catching attention. Pero sobrang highlight na, that is catching attention. It's just the same as wearing a thick jewelry. Ang kapal-kapal ng jewelry, parang yung pusa kong si Salt, ang kapal-kapal ng kanyang gold, no? Pati yung mga tumitingin kay Salt, sabi nga sa mga bata, hindi po ba siya nahihirapan? Mabigat po. Pero hindi naman pag inalis mo yan, magagalit si Salt. Magagalit yung pusa ko 'pag inalis mo yung jewelry niya. Pero hindi po mabigat 'yun. Pero ibig sabihin, it attracts. Imbes si Lord na, di ba, hindi na naka-caught up yung mata ng tao sa iyo na nakatingin. Gano'n din mga pastors, no? Mga pastors, be as simple as you can be. Kasi pagdating sa church ministry, dapat si Jesus ang nakikita, hindi yung tayo, no? This is a tradition na kailangan sa life change. Nakikita naman ako ng life change. I don't wear makeup. I don't have makeup until now. I only have a little lipstick, no? Kaya sabi ni Tonse, yung babaeng pula yung nguso. Kasi yun lang yung aside from hindi ako marunong mag-makeup, okay, ay lipstick lang ang alam ko. Kasi siyempre mukha ka naman patay kung hindi ka magli-lipstick. No? So yun lang. Pero the rest of my color is very natural lang yan, no? Natural, ganyan lang po talaga. I don't wear jewelry. Okay, meron naman akong jewelry. At least meron akong isang jewelry na tira, pero I'm not wearing it. Kasi nga, I want people to see Christ in me rather than me. No? Hindi ko naman binibenta yung sarili ko. Si Christ. Christ. Hindi rin natin sinasabi na, oh, ibig sabihin, hindi na rin ako magpapakulay ng hair. Hindi naman. Huwag mo lang kulayan ng orange, ng green, ng yellow. Ano yan? It's so unnatural. Pero yung natural niya, nga yan, yung may shadow ng gray. Oh, kinokopya na nga nila yung kulay ng buhok ko eh. Pero natural ito. Bakit hindi ako nagkukulay ng hair? Kasi wala akong time. Oo. Oo, wala akong time talaga, totoo yan. Noon naalala ko pala, hindi niyo. Naalala ko, narinig ni Candy na mahilig akong mag-henna. Nagpadala siya ng pagkasangkatutak na henna. Namroblema tuloy ako, paano 'to gamitin? Ay sobrang busy sa ministry, 'no? Busy talaga sa ministry. Binuhos ko yung time for teaching, for praying, for devotion, yung nakabuhos ang time ko doon. So, ganyan na lang talaga ang aking buhok. Ayan. Yeah, praise God. Hallelujah. Oo. Mamaya na. Mamaya tanong natin. Okay, commercial lang 'yon. Ayan at, 'yon at, tinatanong ano ba yung sinasabi ko ba? So kung ako ay simple, dapat yung mga pastor natin simplehin lang. Let the natural beauty come. 'Di ba? Let the natural beauty come. Pero hindi ko sinasabi na bawal kayo mag-makeup. Kung gusto niyo mag-makeup, bakit hindi? 'Di mag-makeup kayo. Kung gusto niyo, 'wag lang sobra-sobra na si Bishop para ka na daw nakamaskara. 'Wag naman, yung maganda naman, yung maganda tingnan mo
Tingnan mo si Doña Flora, ang ganda-ganda siya. Walang makeup, maganda na. Pag nag-makeup, lalo pang gumanda. O, tingnan mo. Hindi halata na senior citizen na yan si Doña Flora. O, di ba? Ganda. Ganun po. Kasi noon, gusto ko mag-makeup. Sabi ng nanay ko, huwag kang mag-makeup, anak. Kasi hindi ako nagme-makeup. Ay, tama din pala, mama. Yes, mama, hindi ka nagme-makeup. Hindi rin kami, wala sa amin nagme-makeup. Dahil hindi si nanay ko nagme-makeup. Ay, totoo yan. Yung pang-lipstick ko noon, pag may event, bumili po ako ng crepe pepper na red. At yun po ang ilalagay ko. Gaganon ako. Para magiging red ang aking lips. Ay, ito ba tong asawa ko? Intermission. Ayan. Hallelujah. Praise God. Okay. So, ang tradition natin sa church natin, syempre, ayaw natin yung lahat na nakakuha ng pansin. Ano yung nakakuha ng pansin? Kulay ng buhok, sobrang makeup, sobrang iksi ng damit, yung punit-punit, ano pa? O yung nakaspaghetti. O baka naman may pumasok sa nakaluwa na ang dibdib, no? O kaya na bumasok naman na parang anong uso ngayon? Yung pajama. Oh, yung pair na pajama, usong-uso ngayon sa Manila. Ano nangyari? Naglalakad na nakapajama sa mall. Ano nangyari? Hindi ko na alam kung ano nangyari. O isa pa, tradition natin, no? Yung mga anong tawag dito? Na mga lalaki naka-shorts. O bakit ka nakaka-short? Kasi ang ganda naman ng shorts ko, mahal to ha. Oy, wag sa Sunday. No? Pwede Monday to Friday, wag lang Sunday. Oo. Kasi gusto mo ipakita ang mahal ng shorts mo. Ay, ay, ay. Kahit mahal yan, wag Sunday. Walang mag-shorts. O kaya pumupunta ng church. Ang ganda ng suot, pero nakasapatos, walang medyas. Ay, medyas ka naman. Gagalit ang coach ko niyan pag walang medyas. Mag-medyas po. No. Kailan mag-medyas? Ayan. Praise God. Kasi baka biglang tinanggal mo yung sapatos mo, walang medyas. Ganun lahat. Hawak lahat sa ilong. Hallelujah. Praise God. All of this, we need to give glory to God. To be honest with you, si God in the time of Moses. Pag gusto niya makipagkita sa mga leaders ng Israel, anong sabi niya? Sabihin mo sa mga tao, mag-prepare, maligo, maglinis, at hindi sila makiapid sa asawa nila. Bakit? Si Lord, kitang-kita niya yon. Kitang-kita niya. Pag nakita niya yung skin natin, sabi niya marumi. Ayaw niya makita yung skin natin. Ayaw niya makita ang ating flesh, marumi, yung ating skin. Kaya nga, ang priest cover na cover. Totoo yan. Pinapaligo pa ni Lord. May hygiene, si Lord, demand. O, di ba? Kasi amoy na amoy niya tayo. Bawal magpawis ang mga priest. Kaya, ang suot nila, hinihina yung kilikili para matanggal yung buhok. Kasi naaamoy ni Lord yun eh. Hinihina nila. Tapos tinitreading. Kasi wala pang puller noon. Kung hindi yung threading. Alam niyo yung threading? Yung sinulid. Padadaanin nila sa buhok para tanggal yung mga buhok. Walang tawas noon. Wala. Meron lang sila henna. Meron sila yung mga herbs. Yun yung pagpapatanggal ng amoy. Walang sabon. Iba yung sabon nila noon. Maganda yung sabon nila. No? Natural. Palabasin mo nga to, please. Hallelujah. Ganon. May hygiene si Lord. So, wag natin sabihin, naunawaan naman ako ni Lord. Hindi ka naunawaan. Ikaw ang hindi nakaunawa sa gustong mangyari ng Panginoon. Gusto niya covered tayo. Gusto niya malinis tayo, umarap sa Kanya. Meron akong kilala, worship leader, dati. Dahil sawi siya sa buhay niya, anong ginagawa niya? Pumupunta sa church, no? Kagagaling lang niya sa motel. Totoo yan.
Kagaling niya sa motel. Kakanta siya sa church. Grabe. Grabe yung paglapastangan. Kasi nga, wala siyang disiplina. Ayan. Hallelujah. Kaya chine-check natin lalo na yung mga worship leaders natin, yung mga ministry leaders natin, yung lahat, chine-check natin na sila ba ay nagde-devotion, sila ba ay merong holiness sa kanilang paglakad sa kanilang pananampalataya. Kung mag-umpisa na magka-problema, tatanungin natin, i-counsel natin, tulungan natin, o anong problema? Baka pwedeng matulungan. O, ganon. Reach out, no? Reach out. Pero habang nire-reach out, habang inaayos, baba muna. Kasi hindi magandang tingnan. Ayun. Praise God. So those were the traditions. Thank you for relating. At number 3, why do we need to examine ourselves in taking the breaking of bread or in participating the breaking of bread sa chapter 11? Why do you need to examine yourself? Chapter 11. Sa chapter 11 pa rin ito. Yon, mula sa verse 17. No? Mula sa verse 17 hanggang 34. So, bakit kailangan mo i-examine ang iyong sarili? Ano ba ang problema ng Corinthians? Bakit kailangan nilang, habang nag-iisip kayo ng tanong, may tanong lang ako. Felicita Limen. Hindi ka naman sasagot, sumagot ka lang sa akin. Felicita Limen, are you still here? Natakot naman. Baka pasagutin. Hindi, tinatanong ko lang kung nandito ka. Ayan. Yes. Yes. Ano yung sinabi mo kanina, anniversary ng church nyo? Anniversary ng church nyo? Kailan? Hindi, sa anniversary ng outreach ministry. Outreach, saan yun? Sa bundok? Doon sa bundok. Yun yung may sinabi kang 50? 50 ka new? Pinigay sa'yo? Yes. New talaga yun, new as in new. Oh, yes, Pastora. Puro Catholic from the Catholic. Oh, New nice. Anong tinuro nyo doon? Doon sa nagtuturo kami nung sa starter, tapos yung foundation talaga, yung paano about salvation. Tumanggap yon? Yes, Pastora. 50? Pero 50. Tapos yun na, nagko-connect group. Bawat every week, nagwi-meet every week, twice, gano'n. So, bundok, ano yon, tribe? Hindi naman? Sila, Pastor, Chabacano. Very, yeah. Yung mga tao na Chabacano, meron sila yung paniniwala kung saan nabuksan yung ang kinlakhan na yung mga kung nagsasamba sila ng mga idol, doon pa rin sila. Pero praise God kasi nang nare-reach out yung pinaliwanag sa kanila kasi yung sa starter kasi ituturo doon yung about love of God, tapos yung salvation, doon lang pinaka-foundation talaga doon. Hanggang maintindihan talaga nila. Tapos ano yung economic status nila? Sa bundok talaga sila, Pastora, yung mga sila doon. Hindi sila civilized masyado. Hindi nila alam yung city. Civilized sila, Pastora. Civilized sila. Pero yung paniniwala nila, talaga, yung yung Catholic, meron doon yung sinasabi nila yung nagdarasal sa mga patay. Ganon. Okay. Okay. Sige. Baka may sasagutin natin yung mo. Magkano ba kailangan sa anniversary? Lang, Pastora, wala naman kasi yung kung lang talaga, yun lang sa kung ano lang talagang makakaya sa bulsa. Yun lang kasi 50 yung pakakainin mo. Ano yung iniisip niyong ipapakain? Lang sa Pastora, magpaklans lang kami.
Pack lunch. Chicken, pansit, ganon. Ganun lang, kung hanggang pwede yun lang, kung ano lang talaga ang ano, yung ano lang talaga ang makakaya kasi ang ang ano doon is galing pa rin sa akin yun kasi wala man talaga makikita. Pero may tumutulong man like 5 kilos of pork, ganun lang ang ano nila makakaya, tapos may rice, ganun lang. So, yun. Okay. Magkano ba ang 5 kilo ng pork? Magkano ba yun? Ang pork kasi dito ngayon, Pastora, nasa ano siya, nasa 270 kasi bumababa na talaga siya. 270. Teka, saan ba yung calculator ko? May nagtatanong pa ako ng question tapos meron din ako ano. 270 Yes. times 5 kilos. Okay? Kahit na gawin natin yung 10 kilo. 10 Yeah. kilo, pwede na ba yan sa ano? Pwede na yan? Pwede na sa Pastora kasi meron man din may ano man din talaga kasi ang sa akin kasi dati sabi ko sa kanila, although na may ano man ako, mayroon man din talaga ako natatanggap yung doon sa senior. Kasi yun, pinagkasya ko, sabi ko, 3,000, itabi ko yun, ibigay ko yun sa ano, doon, ipakain ko doon sa kanila. So kung magkulang pa talaga, sabi ko, Lord, bigyan mo ako. Ganun lang Sige. yun. Sige, bigyan ka namin ng 5,000. Wow! Praise the Lord! Hallelujah! Grabe si Lord! Yes. Ganun talaga si Lord. Amen. Praise God. Okay. Salamat. Yes. Okay. Thank you. God bless you. So, balik tayo sa question. Thank you, Felicita Limen. Pakisend lang ng GCash mo ha. Pakisend lang i-PM mo lang sa akin yung GCash mo. Yes, Pastora. Maraming salamat talaga. Ayan. Thank you, Lord. Ayan. Praise God. Ayan. Thank you, Lord. Ano ang sagot natin sa question natin? Anong sagot dito? May sagot ba? Hallelujah. Thank you, Lord. Pastora, Yes. Bakit kailangan i-examine ang ating mga sarili? Yes, sagot. Pastora, nakalagay po kasi dito po sa sa verse 30 po, that many are weak and sick and some have even died. So yung mga namatay po, ibig sabihin po, ito po yung judgment ng Panginoon. Kaya para maiwasan po yung unworthy participation against the body and the blood of Jesus Christ. Kaya po, ina-explain nga po, di ba po dito, pag pagpapartake tayo ng ng bread po, during po sa po natin, sa gawain po sa church, para nga po maiwasan po yung judgment and yung spiritual weaknesses na nagiging cause din po sa tao na magkaroon ng kahinaan or sakit po. At gaya nga sinabi po, even yung mga namatay, kasi it is a sign din po ba to ng judgment po ng Panginoon? Judgment, yan, yes, that is true, judgment. Okay. Ayan. Yan ha, ang sagot dyan. Ano pang meron pang sagot dito? Ano pang meron? Kayo, why do you need to examine yourself before participating in the breaking of bread? Bakit importanteng i-examine ang sarili? Yung sinabi ni Bebs, reason na lang yun. No? Resulta na lang yun. Bakit ganon? Pero bakit nga ba? Ano bang importante? Why is it important? Yes po. From Hong Kong, wala.
Sagot, bakit importante na examine ang sarili? Verse 29. Yes. Sino yon, Lisel? Sino yon? Sino yung sumagot? Verse 29 po. Verse 29. Verse 29. Ano bang meron sa verse 29? Discuss it. Ang sinumang kumakain at umiinom ng hindi kinikilala ang kahalagahan ng katawan ng Panginoon ay kumakain at umiinom ng kahatulan laban sa kanyang sarili. Yun po. Yun ay sinagot na ni Bebs kanina. Kaya ang tanong natin, bakit nga ba? Resulta yan ng yung sinasabi nyo, resulta yan ng hindi mo discern sa katawan, sa katawan at dugo ng Panginoon doon sa breaking of bread, no? Pero bakit nga ba? Bakit mahalaga? Bakit may resultang ganito? Ano yung kahalagahan? Ano yung mahalaga dito sa breaking of bread? Try again. Yes, Pastora, kailangan kasi Si Red Mercy. kailangan mo po talaga i-examine natin ang ating sarili. Dahil pag po tayo ng Holy Communion, kailangan po talaga malinis ang ating puso. Marami po kasi mga unworthy manner po sa mga tao. Hindi natin alam kung ano po yung sitwasyon ng puso ng tao. So we need to examine ourselves. Kasi sabi po dito dito po sa inan niyo po, the Lord's Supper is not to be treated as social meal by the believers within church. Thus, celebrating the Lord's Supper requires examination of self if worthy to partake this Holy Communion. So, kailangan po talaga, Pastora, na i-examine natin ang ating mga sarili bago po tayo mag-partake po sa gawain sa Holy Communion or sa breaking of the bread po. Yes, tama yan. Tama yan. So, maganda, yun ang gusto kong malaman, no, sa inyo. Do you understand bakit ka nag-partake nan? Yun tama yung sinabi ni Reb. Kailangan mo talaga. Kasi pupunta ka sa church, nung papunta ka, wala ka namang problema. Pero somewhere along the way, nagpunta ka, bigla ka naka-receive ng message or something happened, nasira yung peace mo, nawala yung peace mo, nagalit ka, o nagtampo ka, or whatever, something happened. So, dahil may nangyari, now, you're no longer worthy. Dahil merong offense sa heart mo. So, you needed to examine yourself. You need to forgive. You need to ask the Lord, forgive me, Lord, sa mga bagay na ito. Hindi naman natin yan ma-predict kung kailan tayo natisod, no? Pero mapipigilan natin by asking for forgiveness. Kaya humihingi tayo ng tawad before taking the supper, the Lord's Supper. Before participating the breaking of bread, humihingi tayo ng tawad. That's the principle there. Na sinasabi ni Paul mula sa verse 23 hanggang 26. Kailangan nating examine ourselves para hindi tayo guilty pagdating sa 27 kasi maraming naging guilty dahil unworthy ang pag-handle natin sa body and the juice or the blood of Jesus. Okay? Halimbawa, paano kung masama talaga hindi ko mo ma-forgive at the time? You need time. Okay. Huwag ka muna mag-participate. Huwag ka muna mag-participate. Sino pa ang hindi pwede mag-participate without knowing the principle ng breaking of bread? Yung mga bago, huwag mo munang isalang doon sa breaking of bread. Hindi na naunawaan ano yun. Hindi po ito simple. The breaking of bread signifies covenant. Pakikipagtipan. Pakikipagsundo. Paano sila makipagsundo? Hindi nila alam yun. Okay? That's the important of that. Kaya tayo po, kailangan natin i-examine ang ating sarili bago tayo makipagtipan, bago tayo makipagsundo sa Panginoon, bago tayo mag-participate sa breaking of bread. O naunawaan po?
Hallelujah. Thank you, Lord. Pang-apat, 5 lang 'tong tanong. Hindi ko alam bakit ang hirap-hirap ng tanong na 'to. How does the Trinity work together? Oh, sabi ko 'to. And what divides us as a church and as a family? Paano ba nagwo-work ang Trinity? Yung yung last teaching natin, I think 11 yan. Chapter 11 ba yan or 12? Chapter 12 yata. Trinity. Meron akong sinasabi patungkol anong trabaho ni Holy Spirit, anong trabaho ni Jesus, anong trabaho ni Father. Lahat nito, sinabi ko yon. Paano nagwo-work ang Trinity? At ano yung naghahati sa atin as a church, sa family? Ano yung naghahati sa atin? Yes po. Sorak po. Nanay Raquel, nakita mo na ang notebook mo? Opo. Good. Yung sinasabi po yung gawin po ng Divine Trinity, may kanya-kanya po sila. Yung spiritual gifts is by the Holy Spirit. Tapos yung administration po is kay Jesus Christ. At ang operations po ay kay Father. Yan ang sinabi ko. Ngayon, i-discuss mo nga yan, please. Anong naunawaan nyo? Yun po kasi sa kumbaga nagbibigay nga po ng ng spiritual gifts ay yung Holy Spirit, pero ang nag-administer po ay si Jesus Christ. Ano po? Parang may problema doon may problema doon. Ang nag-administer si Jesus Christ, paano in-administer ni Jesus? Ano ang in-administer ni Jesus? Ayun na. Hindi ko nawala ako basura. Ay. Balikan ang teaching. Balikan ang teaching mo. Muntik na. Tama na sana. Kaso lang pagdating sa discussion. Yan. Doon pala nahuhuli. Kasi you just don't read your notes. You need to understand what I was talking about. Sige, tuloy. Sino magtuloy doon sa sagot ni Nanay Raquel? Grabe, absent lahat ito. Absent-minded ng mga to. Yes! So, bali po, ang Holy Spirit po ay nag-a-apply. Ang Panginoon po, ang Panginoong Jesus po ang nag-accomplish po. At ang no. Panginoon. Hindi rin. Hindi. Anyone else? Apostle. Yes po. Doña Flora. The ministries of the Holy Spirit glorifies. Ministry of the Holy Spirit glorifies. Okay, isa yan. Inspires manifestation. Impart love. Okay. Energize the believers. Sige, basahin mo lahat. Speak mysterious in tongue. Okay. Then interprets mysteries of tongues, identifies by prophecy, identifies believers in tongues. Yes, these are the ministering of the Holy Spirit. No, ministering of the Holy Spirit. The gifts. And give to believe. Okay. Ang tanong ko kasi is, how do they work? How does the Trinity work together? Paano yun sila nag-work? Ministering pag-minister yun ng Holy Spirit, sa gifts of the Holy Spirit, no? Siya nag-minister doon. Pero, paano sila nag-work? Si Holy Spirit yun. Paano naman si Son? Paano naman si Father?
Pastora, try ko lang po. Sa Yes. pagkakaintindi ko lang po. Pagka-operation po kasi, di ba, Pastora, parang yung nag-oversee, parang yun yung mga tao na nag-oversee how everything works. Pag-operation, tama po ba Oh. ako? Then, pagka-administration po, by the word administer, so sila po yung gagawa ng kung ano po yung parang binaba ng operations sa administration po, sila po yung gagawa ng action. Then pagka ano po yung sa gifts po ng Holy Spirit, those are skills that you need to be able to administer, di ba po, Pastora? To be able to do the work. How do you relate that? Ang alin po, Pastora? You are trying to describe yung term, but how do you put that together in the works of the Trinity? Bali po ang Lord Jesus po, 'di ba? Ay ano 'yun pa? May sinasabi po si Papa. Bali Okay, yung kung ano, 'di ba, katulad po nung sa ano po, wait lang, Pastora. Yung sa Lord Jesus po, 'di ba, na the laws of the Father, kumbaga kung ano po yung gustong ipagawa ng Father na binaba po sa kanya. That's why kung ano po yung inutos ng God the Father when he was doing his ministry po dito sa mundo, yun po yung inaccomplish niya. But then because he is limited in a way dahil nga po, 'di ba, fully human din po siya. He needed the Holy Spirit to yung guidance po ng Holy Spirit, yung power ng Holy Spirit to be able to do what the Father has the direction that the Father has given him nung nandito po siya sa mundo. Okay. Okay. That's it? With the God the Father. Ay, wait lang po. Ano yun? May sinasabi po si Mama. Kasi Oo. operation. Nagmag-brainstorm muna kayo. To come up with one answer. No? Okay. Sige. Come up with one answer. But what about the others? Sino pa? How does the Trinity work together? Pag naunawaan natin how does the Trinity work together, which I already discussed this, maunawaan natin how do we work together also as one body. Apostle, Yes. si God the Father is the operation. Kumbaga siya ang utos, siya yung nag-uutos kay Jesus na ganito ang gagawin mo. Then si Jesus administration, siya yung anong tawag doon? Siya yung nagpapatupad ng utos ng God the Father, ginagawa niya. Then the Holy Spirit, He is the one who give us wisdom. He is the one who give us yung anong tawag doon? Give us wisdom, knowledge, and understanding of the word of the word of God. Tawag pa doon, isa pa, nalimutan ko. Okay, malapit na. That is malapit. Thank you, Lord. What about the others? Thank you. Ay, yung iba, anong pagkaunawa nyo? Sinulat ko dyan, the Holy Spirit ministers the gifts. Jesus is administering. The Father nagko-convict din siya and the Holy Spirit convict us every time na as a believer, the Holy Spirit convict us sa ating ginagawa pag mali na po. Amen. Thank you, Lord. Okay. Sige. Ganito yan. Father, Son, and the Holy Spirit. Diba? Makikita mo in the book of Genesis. Ganito pa rin yun. The book of Genesis. The one who started, orchestrated everything is the Father. Kaya operation. Hanggang book of Genesis lang ba siya? Hindi. Kaya inintroduce din siya ng Son sa atin. John 17, inintroduce siya sa atin ng Son kung sino si Father.
And He is the eternal life. So, tama yon na si Jesus is following the instruction of the Father, administration. In-administer niya ang batas ng Panginoon sa atin. Pinakita niya how it works and how we should follow. That's administering the law. Kaya siya nagiging the Lamb of God. Di po ba? Nakita natin sa buhay niya na pwede palang mag-obey, pwede palang lumakad sa holiness. He made it simple for us. So pwede palang gawin yon, no? And then, tapos na ang work hindi naman natapos ang work ni Father. Pero si Jesus umakyat na sa langit to be with the Father, to intercede for us. Administration pa rin yun. Nag-i-intercede siya sa atin. Sino ang meron na sa atin ngayon? Sino ang naiwan sa atin? Kasi si Jesus bumalik na sa Father. Holy One who Spirit. yes, the one who is with us is the promise of Jesus, ang Holy Spirit. Ang Holy Spirit is now ministering the gifts para makasabay tayo. Ministering the gifts, which is the gifts of the Holy Spirit. Ini-empower niya tayo ng wisdom, ini-empower niya tayo ng 7 spirits of the Lord. In Isaiah 11:2, 11:2 ba? Oo. Isaiah 11:2, the Spirit of the Lord, the Spirit of knowledge, the Spirit of understanding, the Spirit of wisdom, the Spirit of the might, the Spirit of counsel, the Spirit of the Lord. No? Of the fear of the Lord. Yon. So, binibigay niya sa atin to. Aside from that, He also empower us with many gifts. The gifts of healing, the gifts of what do you call this? The gifts of the fivefold ministry, the gifts of helps, no? Maraming gifts to enable us. And He is the one who is administering. Dispensing. He's the one who is dispensing. Ibig sabihin ng dispensing, siya ang nagbibigay, nagdi-dispense, no? Nagre-release, siya yun. Kaya sila, they work together as one. No, ang sunod kasi yung question, what divides us? Ano na di-divide sa atin kung they work as one? Si Father until now is still operating. Si Son until now is still administering. Because He is now seated with the Father and interceding for us. Pero sila, magkasama sila. The one who is left with us here on earth is the Holy Spirit. And dispensing. Pag sinabi mong dispensing, tagabigay. Tagabigay ng ating kailangan. Kung meron pala talaga lahat nito, ang ibig sabihin, wala pala tayong problema. Kasi sa ating panalangin, nandyan si Christ interceding for us. Sa ating pangangailangan, nandyan ang Holy Spirit ready to give it to us whatever we need. So anong problema natin? Ang tanong ko, what divides us as a church and as a family? Kasi meron na pala tayo lahat eh. Everything is given. So ano pang naghahati sa atin? Personal beliefs, Pastora. Personal belief? Sinulat ko to ah. Ano pa? Origins. Ano yon? Ano yon, Jocelyn? Age po. Age. Kasi po, halimbawa po, lahat na meron na, everything is given. Pero usually po, ang iba, kapag may edad na, ayaw na po nilang magpagamit sa ministry. Meron din po yung family background. Yung mga nabanggit niya po, education. Kasi kung mahina ka, wala kang educational attainment, usually kahit na nandyan na po yung gift, you have, the Holy Spirit has given you the gift. Usually po, yung iba ayaw din magpagamit dahil nandun yung intimidation dahil kunyari wala siyang
naabot na Mm. na hindi siya nakagraduate, ganun po. Isa po yun sa nagdi-divide sa church. Yan na po. Sorry. Ayun. Ano yung iba? Marami yun sinulat ko. Diba? Economic status, Economic Pastor. status. How does it divide the church? Economic status yung ano, yung merong ibang ano, yung ano ba yun? Yung Ibang tinatawag level. na elite. Mm. May elite, merong Middle average, class. middle class, ganun. Oo. Nangyari yun sa church na pinanggalingan ko. May lower Merong class. elite, may low, may middle, may lower. Ang Oo. elite mas kilala. Ang middle, ang middle, kailan sumali ka sa ministry para makilala ka. Mhm. Yung low, yun yung nagwo-work sa bahay. Yun Oo. po. Hindi napapansin. Hindi napapansin. Kaya nagjo-join sila sa ushering. Doon Ayun. po. Oo. Praise God. So, lahat nito, no? Family background, education, education, ano pa yun sabi ko? Age, meron pa ba akong sinabi? Family background, education, economic Influence status, po. oo. 5 lang sa apostle. Yes. All these are major things na nagdi-divide sa church at yun din nagdi-divide sa family. Totoo yan. What divides the church is the very one that divides the family. No? Kasi church should be a family. Hindi yung nagpapasikatan tayo kasi tulad ng ito yung pinupunto ni Paul sa mga taga-Korinto. No? Pagdating ng church gathering, hindi makasabay yung mga walang pera o kaya yung mga hindi nakatapos. Bakit? Kasi may pagbangka-bangka, may pagparte-parte. Ayan. Kami po, kitang-kita po namin yan sa ministry. Magdinala kami ng mga talagang street people, ayaw ng mga na medyo nakalamang ng konting antas. Isang antas lang, no? Ng kahirapan. Parehas naman silang mahirap, pero may konting antas lang. Siguro nakalamang ng 5 paligo ay ayaw nila nun. So, yun nga na kitang-kita natin yung discrimination ng bawat isa sa atin dahil sa 5 bagay na yon. Okay. Maliwanag po itong number 4, yung sagot natin, no? Thank you, Lord. Last na, yes! Lumagpas na tayo sa oras. What did you understand about the gifts of the Holy Spirit? Which gift is important to you? Ano na Lahat. niyo sa gift? Lahat? Lahat apostle. Kasi diyan ako nagbago. Ayun. Nung narinig ko yung narinig ko yun sa inyo ang the gift of the Holy Spirit, yun ang nilakaran ko una. Amen. Hallelujah. The gifts of the Holy Spirit. Yes, praise God. Sino pa? Ano yung importante? Depende yan sa inyo. Ano yung gusto nyo yung gift ng Holy Spirit? Ay, pati gifts. Gusto nyo na umuwi? Parang hindi exciting ang teaching na to, no? Yes, anyone? Sige po, I will entertain one more answer. Hindi po, wisdom po. Wala na, ayaw na nilang sumagot. Wisdom po. Wisdom. Malayo kasi yung boses mo. Talagang hindi marinig. Ayun. Unang love, Pastor. Love. Ayun, love. Wow. Love is the most powerful thing. Yes, love. Totoo yan. We need to have more love. Love. Thank you, Lord. Hallelujah. Praise God. At I pray na marami po kayo natutunan sa ating Q&A. At salamat sa Panginoon sa bawat isa sa inyo. Amen. Hallelujah. Ito pala, may sagot pala dito. Sorry. Obedience. Obedience. Pwede naman. Ayan. Will receive because of old beliefs.
Si Jean. Okay. Si Brother Neri, na-divide po tayo ngayon dahil hindi natin kilala si Holy Spirit at hindi ito ang nag-operate sa buhay natin. Uy, tama din yan. Nagkakos ng division din yan dahil hindi ng churches, no? Sa hindi pagkilala sa Holy Spirit. Sa akin, Pastor, ang Father, Son, and initiate the Son naman ang nag-accomplish, tapos si Holy Spirit naman po ang nag-apply. Wow. You have a different interpretation. Okay, pero pwede naman din. Ayan. Lita Marzan, to treat the Lord's Supper with reverence. Oh, yes! Amazing! Yes! Kailangan po yon. Hallelujah. Need to have a spiritual check-up. Kailangan lagi may spiritual check-up. Si Brother Neri, para po maunawaan ang kahalagahan ng pag-partake ng Lord's Supper na maituon ang ginawa ni ng Lord Jesus sa cross, tama. Pwede rin. Kaya nga importante ang Lord's Supper, no? Lord's Supper is holiness of God, symbol ng covenant ni God. Yes. Supper, P, hindi F. Kasi yung suffer ay nagdudusa po yon. Love and divine wisdom. Wow. Love and divine wisdom from God. Okay. Fear of the Lord is the beginning of wisdom. Kaya mag-fear ka muna bago ka magkaroon ng ng lahat. Wisdom of the Holy Spirit. Thank you. Lahat po important. So, sa next week, pag-usapan na po natin ang 14, which is very important, the gifts of the Holy Spirit. So kung may tanong po kayo, no, ay itanong nyo na po. Kasi lagi po yung nire-refer ang chapter 14 ng 1 Corinthians about patungkol sa gifts, pero masyado po siyang misunderstood. So dapat po ay klaruhin nyo na kung ano yung mga tanong ninyo. At huwag po tayong mag-absent-minded. Present naman kayo pero absent-minded. Nandito kayo pero wala kayo dito. Kaya hindi nyo masagot yung tanong. Ay, yung ba yan? Ang dali-dali ng tanong eh. Hallelujah. Kaya, kailangan po natin present, hindi present pero absent-minded. I thank you, Lord. Hallelujah. Okay. So, maraming salamat. I'm just going to have a screenshot para po meron po tayong record. Sandali lang po. Wala kasi ako assistant. Thank you, Lord. Ayan. Okay, thank you. Teka, saan? Ayan, taka. Isa pa ba? Oh, isa pa. One more time. Ayun. Thank you, Lord. At hingin ko po, Sister Flora, Doña Flora, pwede po kayo mag-pray. Yes po. Thank you Hallelujah. po. Let us pray po. Hallelujah. Hallelujah. Heavenly Father, O Lord, thank you, God, for this wonderful day that you have given to us, Panginoon. Thank you, God, sa kalakasan, Panginoon, na binigay niyo, Panginoon, sa amin. Although na napapagod ang aming mga katawan, Panginoon, but yung spirit, Panginoon, na binibigay niyo sa amin, yan ang aming kalakasan, ang iyong mga salita, Panginoon. Amen. Lord, maraming salamat, O Diyos, sa buong maghapon, Panginoon, that you protect us, Panginoon, that you give us provision, that you give us wisdom, knowledge and understanding of your words, sa pagbabahagi ng aming apostle sa katuruan, Panginoon, ng Corinthians, Panginoon. More wisdom for us, O God, na lalo naming maunawaan pa, Panginoon, ang iyong secret of your words, O Lord Jesus. Yes. Lord, thank you, God. Thank you. Lord, forgive us our sins, O God, our anxiety, our doubts, our evil thoughts, our fear, O Lord Jesus. Maraming nababagabag sa aming mga puso, Panginoon, but you always there for us, Panginoon. You hold our hands, Panginoon, na lagi pinaalala ng iyong banal na Espiritu ang aming mga kahinaan, Panginoon, that you always there, O Lord Jesus. He always lift us, Panginoon. Thank you, God. Thank you, Lord Jesus.
Patawad sa aming mga kakulitan, patawad sa aming mga kakulangan, Panginoon. Forgive us, O Lord Jesus. Tonight, O God, thank you sa mga kasama ko na nandito, Panginoon, sa Zoomer, O Lord Jesus. Lord, thank you sa buhay ng bawat isa, Panginoon, na nagpapagal, Panginoon, to listen to your words, O God, to know more about you, Panginoon. Salamat sa buhay ng aming apostle, Panginoon, that you give her wisdom, the power of your words upon her always, sa kanyang patience to us, Panginoon. Kahit minsan ay wala kami mga katanungan, but you give the love that you give us to us, Panginoon. Thank you, Lord. Thank you sa kanyang pagpapagal, sa kanyang love na binibigay sa amin. Thank you, God, sa patience na binibigay niya sa amin, Panginoon, that she is willing to teach us, Panginoon, more deeper of your words, O Lord Jesus. Thank you, God, sa buhay ng aming Apostle, Panginoon. Also, Apostle Vince, Panginoon, thank you sa buhay nila, O God. We are praying for Judah always, kay Judah, Panginoon, the spirit of excellence upon him, Panginoon. We are praying also na that you guide him always, Panginoon, sa kanyang pagpunta sa school. Keep him safe always, O Lord Jesus. Thank you. Thank you, thank you, Jesus. O God, tonight sa aming paghihiwalay, Panginoon, di namin alam kung ano ang bawat burden ng bawat isa, Panginoon, but we trust you, Panginoon. Binibigay namin ang lahat sa iyo, O Lord Jesus, that you give us love, that you give us peace to each and every one of us, O God. Thank you, God. Thank you, Jesus. Thank you, God, sa gabing ito, Panginoon. Binabalik namin ang papuri sa iyong pangalan. Possess our body, spirit, and souls. In the name of Jesus Christ of Nazareth. Amen. 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 Hallelujah. Maraming salamat sa prayer at maraming salamat din sa bawat isa. At see you po next week. God bless po. Bye-bye. God bless. Good night, Pastora, At Bishop, Felicita Limen, wag mong kalimutan yung GCash mo. kapatid. Thank you. Good night. Bye-bye.